Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2161. Nagulat ang lahat sa martial art technique ni Jackie. Gaano man nila ginamit ang kanilang divine senses sa pagsisiyasat, hindi nila maramdaman ang anumang pagbabago sa enerhiya mula sa martial arts technique na ginawa ni Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang mas malakas na pamamaraan ng martial arts, mas malaki ang pagbabago-bago ng enerhiya, ngunit ang mga gray-black na dagger sa kamay ni Jackie ay parang mga black hole na walang pagbabago sa enerhiya. Sa oras na ito, ang 10 light blades ay nasa loob na ng 10 yarda mula kay Jackie. Walang emosyon, itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong, at ang 10 soul sword ay agad na bumangga sa 10 light blades. Ang narinig lang ng lahat ay isang putok ng putok, 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 tulad ng mga ball ang canyon na bumagsak sa isa't isa. Sandaling binalot ng nakakasilaw na liwanag ang dalawa, at sa sumunod na segundo ay nakadikit na ang mga palad ni Jackie. Matapos hamupa ang liwanag, isang 3 talampakan ang haba na higanting soul sword ang bumaril sa hangin patungo kay Oliver. Ang iba ay maaaring hindi alam ito, ngunit alam niya na ang kanyang 10 light blades ay agad na sumabog sa isang magaan na bola, at napatay pagkatapos na makontak ang kulay abong itim na enerhiya. Ang ikinagulat niya, lalo pa, ay ang 10 soul swords ay nanatiling hindi nasaktan. Ang 10 soul swords ay naging isang higanting soul sword matapos pagdikitin ni Jackie ang kanyang mga palad, at sa isang kisap mata, ay lumitaw sa harap ni Oliver. Shit! Isip ni Oliver. Magiging katapusan niya kung siya ay laslasin ng higanting soul sword. Desperado siyang umatras. Sa kabutihang palad, ang kanyang light blade lore ay hindi lamang nadagdagan ang kanyang bilis ng pag-atake kundi pati na rin ang kanyang sariling bilis. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay si Jackie, na walang intensyon na hayaan siyang makatakas ng ganoon kadali. Ngumuso si Jackie, pinaikit ang kanyang mga mata, at muling ginamit ang mga batas ng kalawakan. Ang higanting soul sword, na orihinal na 5 yarda ang layo mula kay Oliver, ay bumagsak sa gapos ng kalawakan at agad na lumitaw sa kanyang harapan pagkatapos gamitin ni Jackie ang batas ng kalawakan. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng manunood, at nalaglag ang panga nang makita nila iyon. Jackie gritted kanyang ngipin, alam niyang hindi maganda ang magiging takbo ng mga bagay sa kanya kung papatayin niya si Oliver. Sa orihinal, ang higanting soul sword ay nakatutok sa lalamunan ni Oliver, ngunit sa isang pitik ng kanyang palso, binago nito ang target sa kanang balikat ni Oliver. Kaagad na narinig ang tunog ng pag-scrape ng metal sa mga buto. Ang sigaw ni Oliver ay pumutok sa mga ulap, dahilan para mapasinghap ang lahat. Mabilis siyang napaatras, ngunit nawala ng balanse sa kalagitnaan, at nahulog mula sa himpapawid patungo sa lupa ng may malakas na kalabog. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Oliver. Noon pa man ay ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili na hindi siya umiyak sa sakit, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Hindi pa niya naramdaman ang sakit na ganito, parang napunit ang kaluluwa niya. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi man lang siya makahinga ng maayos, makatayo pa. Natigilan ang lahat nang makita ito, at sa mahabang panahon, ang tanging maririnig ay ang mga sigaw ni Oliver. Talaga bang nangyayari ito? Niloko ba ako ng mata ko? Na-neutralize lang ba ni Jackie ang pinakamalakas na pag-atake ni Oliver sa isang galaw? Ano ang mga gray-black sword na iyon? Paano ito napakalakas? Talo talaga si Kuya Oliver. At sa isang bagong recruit na informal na disipulo sa ganoong paraan. This kid? Hindi na nakapagpatuloy ang tao. Kabanata 2162. Ang nagwagi sa labanan ay halata, ngunit ang resulta na ito ay hindi katanggap-tanggap sa lahat ng naruroon. Walang nag-iisip na si Oliver ay matatalo ni Jackie. Sa simula pa lang, akala ng lahat ay kaya ni Oliver na pabagsakin si Jackie sa isang galaw o 3 sa pinakamaraming. Gayunpaman, ito ay naging isang mahaba-habang labanan. Wala pa ring kalaban-laban si Oliver kay Jackie kahit na matapos ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Tuluyan na siyang natalo at malubhang nasugatan. Sumisigaw at umiiyak pa rin siya sa lupa. Hindi na kailangang isipin kung gaano kasakit ang kanyang nararamdaman, kung sinong mga martial artist ang handang lumuha sa harap ng iba. Ang pagmamataas ng isang tao ay hindi kailanman papayag na gawin nila ang ganoong bagay. Masyadong malakas si Jackie. Maaari bang maliwanagan ako ng isang tao kung paano siya naging malakas? Gulat na sabi ng isang tao. Gusto ko rin malaman. Wala siyang problema na marang sa top 5 sa mga formal na disipulo. No wonder ang yabang niya kanina. Hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Brother Oliver. Ang pagsusuri ng lahat kay Jackie ay ganap na nagbago. Ngayon parang sila ang mga clown, hindi siya.
Hanggang ngayon, hindi sila pinansin ni Jackie. Naramdaman ni Wesley na ang kanyang mga binti ay naging halaya at bumagsak sa lupa. Walang magawa niyang tinitigan ang kanyang kuya na gumulong-gulong pa rin sa sakit sa platform ng labanan. Sa lahat ng nandoon, si Wesley ang pinaka-pinaghirapan. Paano siya mananatiling kalmado kung ang sariling kuya ay natalo ni Jackie, na kinaiinisan niya simula noong araw na nalaman nila ang pagkakaroon ng isa't isa. Tuwid ang likod niya, pero nawala ang ekspresyon niya. Bigla niyang ipinilig ang ulo niya na para bang gustong gisingin ang sarili mula sa bangungot na ito. Hindi, imposible ito. Talagang imposible. Paano matatalo si Oliver kay Jackie? Dapat nag-hallucinate ako. Oo, ito ay dapat na isang guni-guni. Nakakatakot tingnan ang ekspresyon niya. Namumula at namumutla ang mukha nito kasabay nito ay parang kagagaling lang sa malubhang karamdaman. Natigilan ang lalaking may tatsulok na mata na nakatayo sa tabi niya. Siya rin ay nagtanim ng sama ng loob kay Jackie. Naisip niya sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa kay Wesley, isang araw ay tiyak na makikita niya si Jackie sa isang kalunos-lunos na wakas, ngunit muli at muli, ang kalaban ni Jackie ang nagkaroon ng kalunos-lunos na wakas. Huminga ng malalim ang lalaking may tatsulok na mata. Sa oras na ito, wala siya sa mood para aliwin si Wesley. Napaawang ang kanyang bibig at sinabing, paano siya napakalakas. Hindi siya ganito kalakas noon. Ang iba sa mga informal na disipulo ay nagulat at hindi rin alam kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, hindi sila nabigla gaya ng mga formal na alagad dahil may paunang kaalaman sila sa talento ni Jackie. Gayunpaman, matagal pa bago nila makompose ang kanilang sarili. Imposibleng maging mas malakas si Jackie kaysa sa dati. Hindi kaya sa lahat ng oras na ito ay itinatago niya ang kanyang kapangyarihan. Kabanata 2163. Isang buwan na ang nakalipas, kinailangan ni Jackie ang lahat ng mayroon siya para talunin si Wesley, ngunit ngayon, walang kahirap-hirap niyang natalo si Oliver. Bagamat magkapatid sina Wesley at Oliver, may pagkakaiba sa pagitan ng kanilang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, sumali si Oliver sa Dul Sovereign Pavilion ilang taon nang mas maaga kaysa kay Wesley. Pagkatapos ay mayroon ding katotohanan na si Oliver ay nasa ika-8 ranggo sa gitna ng mga formal na disipulo habang si Wesley ay wala kahit na sa top 50 ng mga informal na disipulo. Aabutin ng maraming taon bago mahuli ni Wesley. Hanggang sa kanyang kuya. Kaya naman nakakagulat na nagawang tulay ni Jackie ang malaking gulf ng kapangyarihan sa loob ng isang buwan. Talagang itinago ni Jackie sa amin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Walang paraan na kaya niyang mag-level up ng ganoon kalaki sa loob ng isang buwan. Matigas na sabi ng isang informal na alagad. Ganun talaga. Kung tutuusin, napakalaki talaga ng gap in power between Oliver and Wesley. Ito ay tulad ng paghahambing ng mansanas at dalandan. Isang buwan lang ang nakalipas na halos hindi natalo ni Jackie si Wesley, at ngayon ay natalo niya si Oliver nang hindi man lang pinagpapawisan. Hindi ito isang bagay na maaaring gawin sa loob ng isang buwan. Sabi ng katabi niya. Sa anumang kaso, napakalakas ni Jackie. Napakalakas niya kaya hindi ko man lang pinangarap na maabutin siya. At nasa intermediate stage lang siya ng innate level samantalang si Oliver ay nasa final stage ng innate level. Ipinaalala sa kanila ng pangungusap na ito na talagang natalo ni Jackie ang isang taong mas mataas sa kanya. Unti-unti nilang napagtanto na talagang may kakaibang nangyayari. Hindi lamang ang lahat ng mga disipulo ay nagulat, ngunit ang mga matatanda sa bilog na plataporma ay hindi rin makapaniwala. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nanginginig ang mga labi ng unang elder, at sinulyapan niya ang pangalawang elder. Agad siyang nakaramdam ng kaunti nang makita niyang ang karaniwang walang kibo na pangalawang elder ay nanginginig din sa gulat. Huminga ng malalim ang pangalawang elder, humarap kay Elder Godfrey, at ninisyon. Alam ko na ngayon kung bakit pilit kang nagpumilit na maging huling alagad mo si Jackie. Ang kanyang talento at lakas ay talagang kwalipikado siyang maging iyong huling disipulo. Gayunpaman, nagtataka ako kung bakit hindi ka nag-abala na sabihin sa amin ang lahat sa unang lugar. Sa panlabas, ang mga salita ng pangalawang elder ay parang mga papuri, ngunit talagang sinisisi niya si Elder Godfrey sa pagbibiro sa kanila. Itinaas ni Elder Godfrey ang kanyang noo, ang tanging pagbabago sa kanyang mukha. Medyo nairita siya sa mga salita ng pangalawang elder at gustong magyabang ng kaunti para magbuga ng singaw, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita rin niya si Jackie sa labanan. Hindi siya gaanong naiiba sa iba, natigilan siya nang makitang nineutralize ni Jackie ang light blade lore ni Oliver, at sinugitan siya ng isang galaw. Bagamat alam niyang pambihira si Jackie, hindi niya inaasahan na ito pambihira siya. Napabuntong hininga si Elder Godfrey. Alam niyang hindi niya maipapasok ang iba sa sobrang gulat niya. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo noon na ang aking huling alagad ay kailangang maging mahusay sa lahat ng aspeto?
Bakit ko pipiliin si Jackie kung hindi niya naabot ang pamantayan? Kabanata 2164. Nagdilim ang mukha ng una at pangalawang elder pagkatapos nilang marinig ito. Galit na galit ang pangalawang matanda kaya't ang mga sulok ng kanyang bibig ay patuloy na kumikibot habang pinipikit niya ang kanyang mga mata. Hindi itinago ng unang elder ang kanyang galit at tinitigan ng masama si Elder Godfrey. Mukhang susugod na siya at papagalitin si Elder Godfrey. Nakakatakot din ang hitsura ni Elder Sayer na nakaupo sa likuran. May baluktot na ekspresyon ang mukha niya habang hinihigpitan ang mga kamao. Si Jackie ang kalaban ng pamilya Sayer. Kung mas malakas si Jackie, mas hindi pabor ang sitwasyon para sa kanya. Sa sandaling ito, muling sumigaw si Oliver sa sakit. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanyang mga pag-iyak dahil ang sakit ay tila sumalakay sa kanyang gulugod. Ah, masakit. Tulungan mo ako. Natigilan si Elder Sayer nang marinig niya ang mga sigaw. Agad siyang tumayo sa kanyang kinauupuan at nagmamadaling pumunta sa battle platform. Nagsagawa siya ng mga seal pagkatapos ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay at ang mga seal ay sumugod papunta sa Guardian Array na parang meteor shower bago sumanib sa Guardian Array. Narinig lamang ng lahat ang tunog ng pag-click ng mekanismong ina-activate at ang Guardian Array ay agad na inalis. Ang mga paa ni Elder Sayer ay dumaong sa entablado ng labanan at nagmamadali siyang pumunta kay Oliver. Iniunat niya ang kanyang kamay upang tulungang bumangon si Oliver bago uminom ng ilang mga table tasks mula sa kanyang storage space at pagpapakain. Sila kay Oliver. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pulso ni Oliver at agad na nagdilim ang mukha niya pagkatapos niyang tingnan ang mga sugat ni Oliver. Agad siyang tumangala at tinitigan ng masama si Jackie. "You be asterisk starred, how dare you do such a terrible thing? Paano mo magagawa ang isang bagay na tulad nito sa pamamagitan ng pagpunit sa kanyang kaluluwa?" Galit na galit si Elder Sayer. Maayos na ang mga sugat sa kanyang katawan ngunit ang sugat na dinanas ng kanyang kaluluwa ay higit na mahirap mabawi kumpara sa mga sugat sa kanyang katawan. Bukod pa riyan, ang mga sugat na iyon ay nangangailangan ng tulong ng pambihirang mahal na mga table tasks. Sa hitsura ng mga bagay, ang sugat ni Oliver ay mangangailangan ng hindi bababa sa 6 na buwan upang mabawi. Ang 6 na buwan ay maaaring walang halaga sa mga matatanda ngunit ito ay lubhang mahalaga sa mga disipulo na nasa kanilang panahon ng paglaki. Paanong hindi magagalit si Elder Sayer kung maaapektuhan nito ang kinabukasan ni Oliver? Walang pagbabago sa mukha ni Jackie nang marinig niya ito. Hindi mahalaga kay Jackie kahit na namatay kaagad si Elder Sayer dahil sa galit. Bahagya siyang tumawa at mahinahong sinabi, "Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito ni Elder Sayer. Sa labanan ng dalawang tao, talagang gagawin ko ang lahat maliban kung talagang naiintindihan ko ang tunay na lakas ni Senior Brother Oliver." Palaging may posibilidad na masugitan sa panahon ng labanan at mas mahirap kontrolin ang lakas ng isang tao kapag sinusubukan ng tao ang kanilang makakaya. Nakita ng lahat na kung hindi ako nagpigil noong huling pag-atake nating dalawa, hindi na makakaiyak si Senior Brother Oliver sa sakit ngayon. Galit na galit si Elder Sayer kaya namula ang kanyang mukha ng pulang-pula na kulay. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro si Jackie habang nagsasalita, "Ano ba namang binata ang malikot na dila? Dahil maaari mong kontrolin ang iyong huling pag-atake, hindi ba maaari mong direktang i-disperse ang pag-atake?" Sa ganoong paraan, hindi masasaktan si Oliver. Tumawa ng malakas si Jackie nang marinig niya ang sinabi ni Elder Sayer. Gayunpaman, malamig ang kanyang pagtawa habang malamig niyang tinitigan si Elder Sayer na nakatayo sa kanyang harapan. How dare he say such thing? Hinihiling ba niya kay Jackie na iwaksi ang kanyang pag-atake para makabalik si Oliver at mauwi sila sa panibagong labanan sa buhay o kamatayan? Malamig na pinandilatan ni Jackie si Elder Sayer. "Hindi mo ba nakita kung paano ako inatake ni Oliver? Sinusubukan niya akong patayin. Bakit hindi ko siya kayang atakihin kung hinahayaan niyang gawin iyon sa akin? Alam kong miyembro ng pamilya mo Sayer si Oliver at siguradong kakampi ka niya. Gayunpaman, hindi mo siya maaaring suportahan ng walang taros at pagbawalan akong salakayin siya habang pinahihintulutan siyang patayin ako." Kabanata 2165. Ang sinabi ni Jackie ay agad na naging sanhi ng tumahimik ang paligid. Matalas at mapangwasak ang mga salita ni Jackie. Gayunpaman, iyon mismo ang ibig sabihin ni Elder Sayer. Pinayagan lang niya si Oliver na atakihin si Jackie pero pinagbawalan niya si Jackie na gawin din iyon. Lahat ng mga disipulong nakatayo doon ay galit na tumingin kay Elder Sayer. Marahang yumuko si Elder Sayer at naunawaan na siya ay nahuli sa bitag ni Jackie. Kung ipagpapatuloy niya ang pag-uusap, makakasakit ito sa kanyang prestihiyo. Baka mawalan pa siya ng posisyon bilang elder dahil dito. He humped head coldly and said, "Be asterisk starred, wag mo bang i-quote yung sinabi ko out of context?
Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung oo, anong ibig mong sabihin? Bakit galit na galit mo akong tinatanong sa ginawa ko? Wala akong nilabag na rules at hindi ko pinatay si Oliver. Hindi ko rin siya naging sanhi ng habang buhay na kapansanan. Dahil wala naman akong nilabag na rules, bakit mo ako tinatanong? Matagumpay na sinakal ng sinabi ni Jackie si Elder Sayer at pakiramdam niya ay nakalunok siya ng malaking piraso ng bato. Nakabara ang bato sa kanyang lalamunan at hindi niya ito mailunok o maidere. Bilang isang elder ng sekta, pinilit siya ni Jackie sa puntong hindi siya makapagsalita. Malamig na ngumiti si Jackie at malakas na sinabi, alam ko ang ibig sabihin ni Elder Sayer. Kung ako ang nasaktan ng husto at nakadapa, uupo ka sa bilog na entablado, masayang nakatingin kay Oliver. Gayunpaman, sumugod ka para tanungin ako dahil si Oliver ang nasa lupa ngayon. Naiintindihan ko na pinuprotektahan mo lang ang pamilya mo. Gayunpaman, dapat mong tretuhin ang bawat alagad na katulad ng ikaw ay isang elder. Hindi ko ine-expect na magiging ganito kakampi. Ikaw. Galit na galit si Elder Sayer na halos lumuwa na ang kanyang mga mata sa kanyang mga saksakan. Tumahimik kayong lahat. Elder Sayer, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya sa battle platform sa halip na tulungan si Oliver na matanggap ang kanyang paggamot? Ang tinig ng unang elder ay naglakbay ng malayo at sumabog ng malakas sa pandinig ng lahat. Sa sandaling ito, ang unang elder ay sobrang galit na ang kanyang buong katawan ay sumasakit. Si Oliver ay maaaring ituring na isang disipulong pumanig sa kanya at si Elder Sayer ay isang hindi natitinag na taga-suporta niya. Ang isa sa kanila ay natalo ni Jackie habang ang isa ay hindi pinansin ang kanyang posisyon at nagsimulang makipag-away kay Jackie. Ang pinaka-nakakahiya na bahagi ay kung paano si Elder Sayer ay pinigilan ni Jackie at hindi nagtagumpay sa argumento. Ang unang elder ay nasa napakahiyang sitwasyon. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Elder Sayer at alam niyang hindi maganda ang magiging wakas para sa kanya at baka mabigyan siya ng leksyon ng unang elder kung pipilitin niyang makipag-away kay Jackie. Huminga siya ng malalim at pilit na pinipigilan ang galit. Hiniling niya sa iba na tulungan si Oliver pababa sa platform ng labanan at pinaalis siya para gamutin. Mabagal at tuloy-tuloy ding bumaba si Jackie mula sa battle platform. Nakatingin ang lahat kay Jackie. Naalala pa rin nila ang kanilang naramdaman nang una silang tumingin kay Jackie na naglalakad sa platform ng labanan. Sa ngayon, lahat ay nagbago at ang lakas na ipinakita ni Jackie ay talagang nakakabigla. Habang naglalakad si Jackie sa battle platform, bigla niyang inangat ang ulo at tumingin sa unang elder na nasa round platform. Walang ideya ang unang elder kung bakit ngunit hindi siya komportable nang makita niyang nakatingin sa kanya si Jackie. Nakita niya ang mga sulok ng bibig ni Jackie na kumukunot pataas at isang karaniwang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jackie. Unang elder, huwag mo sanang kalimutan ang pastahan natin. Maaari mong direktang hilingin sa isang tao na ipadala ang mga punto ng kontribusyon ng sekta o maaari kong personal na kunin ang mga ito. Nagkagulo na naman ang lahat ng audience nang marinig nila ang sinabi ni Jackie. Ang mukha ng unang elder ay naging isang pulang-pula na kulay at naalala niya sa sandaling ito ang tungkol sa kanyang personal na pangako kay Jackie na siya ay mag-top up ng 300 puntos ng kontribusyon sa ibabaw ng taya ni Oliver na 700 puntos ng kontribusyon kung mananalo si Jackie. Kabanata 2166. Galit na nanunuya ang unang elder at nagsalita, halatang naguguluhan, huwag kang mag-alala. Bilang unang elder, tutuparin ko ang aking pangako at ipapadala ko sa iyo ang mga kontribusyon ng sekta sa ibang pagkakataon. He then flicked his sleeve at tumalikod para umalis. Baka maramdaman niyang walang ibang kahulugan ang presensya niya kundi ang mapahiya ang sarili niya. Dahil ang unang elder ay umalis, ang iba pang mga matatanda ay hindi na kailangang manatili, masyadong. Ganun pa rin ang itsura ng kwarto ni Jackie. Isa itong karaniwang single bedroom na may wardrobe, lamesa, upuan, at istant. Pagkabalik niya mula sa maingay na lugar ng pagtitipon, inaayos na ni Jackie ang kanyang mga gamit. Sa katunayan, hindi siya nag-iwan ng maraming bagay sa bahay na ito. Bukod sa kanyang kama, ilan lang ang mga sinaunang libro na hiniram niya. Sinundan na rin ni Brooke at Noel si Jackie sa kanyang silid, nag-uusap sila sa buong paglalakbay nila. Hindi tumigil ang kanilang pag-uusap pagkapasok nila sa bahay at umupo sa tabi ng mesa. Baka sa mukha ni Noel ang excitement. Wala kang ideya kung ano ang iniisip ng mga taong iyon sa iyo nang lumabas ka mula sa karamihan. May mga naiinggit, may napupuot sa iyo, at may mga humanga sa iyo, tiyak. Anyway, may respeto ka sa kanilang lahat. Tinalo mo ang isa sa nangungunang 10 formal na disipulo bilang isang bagong recruit na informal na disipulo. Hindi ko akalain na maraming tao sa sekta na may ganoong record. Mariing tumango si Brooke, at mas excited siya kaysa kay Noel.
Kung tutuusin, isa lang siyang runner na disipulo, at malaking karangalan na niya na makilala si Jackie, na tiyak na magiging napiling alagad sa hinaharap. Tinignan ka ni Elder Sayer na parang kakainin ka niya. Nang hilingin mo sa unang Elder na alalahanin ang 300 punto ng kontribusyon ng sekta na ipinangako niya, si Elder Sayer ay nagningning ng husto. Hindi lamang natalo mo si Oliver, ngunit kailangan niyang bigyan ka ng 700 kontribusyon na puntos ng masunurin. Sa pagkakataong ito, siya ay dumanas ng matinding pagkawala. Hindi mapigilan ni Brooke ang mapangiti nang maisip niya ito. Nang banggitin ni Jackie na makikipag-away siya kay Oliver, walang sinuman sa paligid ni Jackie ang lubos na nag-isip sa kanya. Masyadong minaliit ng lahat si Jackie, na gustong year-okan ang lahat. Gayunpaman, ang kanilang pagtingin sa kanya ay mabilis na nagbago, mas mabilis kaysa sa skimang. Sa pamamagitan ng mga libro, at hindi nagtagal ay binago ang direksyon ng kanilang pag-uusap. Sinimulan nilang kutsain si Oliver at sinabing malakas siya sa panlabas ngunit mahina sa loob. Nagbuo si Noel ng isang tasa ng tsaa. Sa pagkakataong ito, walang sino man sa sekta ang maglalakas loob na tanungin ka. Ang mga tumitingin sa iyo ay walang lakas ng loob na magsalita ngayon. Hindi ko ini-expect na sobrang lakas mo na kahit si Oliver ay hindi kayang makipaglaban sa iyo. Hindi ka takatakang makakaligtas ka sa mapanganib na Mount Beasts. Hindi mapigilan ni Brooke ang pagtakbo ng kanyang bibig pagdating sa mga usapin tungkol sa lakas ni Jackie. Huminga siya ng malalim at sinabing, paano ka magiging malakas? Anong martial skill ang ginagawa mo? Paano mo pa nagawang crush si Oliver kapag hinahamon mo siya from a lower level? Ang tanong kung anong martial skill ang sinasanay mo ang nasa isip ng lahat ngayon. May mga taong hinuhulaan pa na nagsasanay ka ng earth level martial skill. Nag-iba ang ekspresyon ni Brooke at Noel nang marinig nila ang mga salitang, earth-level martial skill. Tuwang-tuwa silang dalawa kaya nakalimutan nila ang pinakakrusyal na punto. Gayunpaman, malinaw na walang plano si Jackie na sabihin sa kanila ang tungkol dito. Tumawa lang siya at inimpake lahat. Tinuro niya ang labas ng pinto. Si Elder Godfrey ay nagpadala ng isang tao upang ipaalam sa akin na ako ay dumiretso sa Mysterious Green Hall pagkatapos kong mag-impake ng aking mga gamit. Sa Dul Sovereign Pavilion, bawat formal na elder ay nagmamay-ari ng kanilang personal na bulwagan, at ang pag-aari ni Elder Godfrey ay kilala bilang ang Mysterious Green Hall. Hindi naman matino sina Noel at Brooke, at napatigil sila sa pagtatanong nang mapansin nilang ayaw ituloy ni Jackie ang topic. Binanggit ni Brooke na gusto niyang ipadala si Jackie sa Mysterious Green Hall, at pumayag si Jackie dito. Umalis silang tatlo sa kanya-kanyang bahay at naglakad patungo sa Mysterious Green Hall. Ang Mysterious Green Hall ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Dul Sovereign Pavilion kung saan ang mga disipulo ay hindi nang ahas na makipagsapalaran, bukod sa mga nakatatandang disipulo. Si Jackie ay naging huling disipulo ni Elder Godfrey at natural na miyembro ng matatandang disipulo. Kaya naman, ang kanyang tirahan ay nagbago mula sa liblib na silid patungo sa mahiwagang Green Hall. Hindi pa nakabisita sina Noel at Brooke sa tinutuluyan ng mga formal na matatanda. Nais nilang dalawa na samahan si Jackie doon na may pag-asang makakuha ng pick. Ang mga informal na disipulo ay nanatili sa kanlurang bahagi ng buong sekta, at kailangan nilang maglakad sa buong sekta upang marating ang Mysterious Green Hall. Kabanata 2167. Nag-usap sila habang naglalakad, nakasalubong ang marami pang mga disipulo sa daan gaya ng ginawa nila. Ang labanan sa lugar ng pagtitipon ay naging medyo kilala si Jackie, at maraming tao ang tumingin sa kanya sa ibang liwanag mula noon. Karamihan sa kanila ay tumingin sa kanya ng may paghanga, ngunit ang ilan ay labis na nainggit kay Jackie. Sa kabila nito, nanatiling stoic at hindi nababagabag ang ekspresyon ni Jackie, anuman ang opinyon ng mga tao sa kanya. Habang mas malapit sila sa silangang bahagi, mas kakaunti ang mga disipulo na kanilang nasagasaan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong aktibo sa silangang bahagi ay karamihan ay ang mga miyembro ng pamamahala na may matataas na posisyon, o kahit na mga matatandang disipulo. Hindi alam ni Jackie at ng iba pa ang kanilang daan dahil ito ang unang pagkakataon nila dito. Nahirapan silang mahanap ang kanilang daan dito at kinailangan nilang humingi ng direksyon mula sa ilang mga disipulo. Ang tanging daan patungo sa Mysterious Green Hall ay isang liko. Bahagya silang tumahimik habang papalapit dahil tahimik na ang paligid. Bukod sa tunog ng hanging dumaan sa mga puno ng kawayan, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga boses. Sa pagkakataong ito, biglang kumunat ang noo ni Noel habang hininaan ang boses at sinabing, sino ang lalaking iyon sa unahan? Bakit ganyan siya makatingin sa atin? Sinundan ni Jackie ang boses niya at tumingin. Isang lalaki ang nakatayo sa likod ng isang kumpol ng kawayan, at tila sinasadya niya iyon upang hindi siya makita ng mga ito ng malinaw. Gayunpaman, kitang-kita nilang tatlo ang puot sa kanyang mga mata.
Sumimangot si Jackie dahil ito lang ang ruta papunta sa Mysterious Green Hall. Miyembro ba ito ng Mysterious Green Hall? Nagpatuloy si Jackie sa paglalakad kahit na may pagdududa sa kanyang puso. Bahagyang nakita lang ni Jackie ang tao habang papalapit sila. Ang taong ito ay medyo maganda, at nagulat si Jackie nang makita niya na ang taong iyon ay nakasuot ng damit na nagpapahiwatig na siya ay isang piniling alagad. Nagkaroon ng malinaw na pagkakahati sa pagitan ng mga alagad ng sekta. Ang mga disipulo ay may iba't ibang kasuotan ayon sa kanilang ranggo bilang mga informal na disipulo, matatandang disipulo, at mga piniling disipulo. Ang taong ito ay may 3 begonias na natahi sa kanyang baywang, at halatang napili rin siyang disipulo. Lahat ng 3 sa kanila ay nagtaas ng kanilang mga bantay sa isip nang makita siya. Si Brooke ang may pinakamababang posisyon, kaya nagpasya siyang magtago sa likod ng 2 pa. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang nakikitang nakasilip sa kanilang likuran habang nakatingin sa piniling alagad sa takot. Malamig na tiningnan ni Griffin Olsen si Jackie. Bakit ka nakatitig sa akin ng alerto? Wala akong gagawin sa'yo ngayon. Ang sinabi niya ay parang gusto niyang maging kalmado si Jackie, ngunit ito ay isang kumpletong palabas ng kapangyarihan. Sumimangot si Jackie, ang taong ito ay hindi dumating na may mabuting hangarin. Wala siyang ideya kung sino ang taong ito dahil ngayon lang siya sumali sa Dul Sovereign Pavilion. Hindi rin niya maaaring masaktan ang isang piniling disipulo. Magalang lamang na kumpas ng kamay si Jackie dahil sa mannerism. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Tumaas ang kilay ni Griffin. Ako ay isang napiling disipulo, Griffin Olsen. Tandaan ang pangalang ito, madalas mo itong maririnig sa hinaharap. Napakunot ang noo ni Jackie sa intonasyon ni Griffin. Lalo siyang nag-alala kung bakit sinasadya ni Griffin na hamarang dito para salubungin siya. Malamig na tinitigan ni Griffin si Jackie. Tila nabasa niya ang iniisip ni Jackie habang nanunuya at sinabing, I had to meet you. Napakadali mong nanalo ng pwesto habang ang kapatid ko ay natalo sa kanya. Natarante si Jackie nang marinig niya ito. Wala siyang ideya kung sino si Griffin, pati na ang kapatid niya. Kung tungkol sa lugar na binanggit ni Griffin, ito kaya ang pwesto bilang huling disipulo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng lakas ng loob ni Jackie na ang ibig sabihin ni Griffin ay hindi ang kamakailang nakuhang pwesto bilang huling disipulo. Kabanata 2168. Ang mga salita ni Griffin at ang paghihintay niya kay Jackie sa lokasyong ito ay lubos na nalito kay Jackie. Bagamat si Griffin ay isang piniling disipulo at ang bawat disipulo ay automatikong makaramdam ng kababaan sa kanila dahil sila ang magiging pag-asa sa hinaharap ng buong sekta, ang mga napiling disipulo ay walang ganoong pagtrato pagdating kay Jackie. Bago pa maintindihan ni Jackie ang kahulugan sa likod ng mga salita at tono ni Griffin, napakamayabang na ni Griffin sa kanya. Si Jackie, na hindi makayanan ang ganoong pag-uugali at ayaw magdili o magsinungaling, ay mahinang tumawa at medyo malamig na sinabi, hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin, Senior Brother Griffin. Wala akong alam sa lugar na ito na sinasabi mo. Tumaas ang kilay ni Griffin, halatang hindi makapaniwala sa sinabi ni Jackie. Galit na nanunuya si Griffin at tumingin kay Jackie na parang pinili niya ang mahirap na paraan upang harapin ang mga bagay-bagay. Akala mo ba wala akong lakas ng loob na gawin sa'yo? Bagamat ikaw na ang huling disipulo ng ika-11 elder, ikaw ay isang matandang disipulo, ngunit ikaw ay wala sa aming mga piniling disipulo. Si Oliver Sayer ay talagang isang nangungunang disipulo sa mga formal na disipulo, ngunit siya ay isang baguhan sa aking opinyon. Madali kong naaabot ang nagawa mo. Huwag mong isipin na kaya mong magpakitang gila sa harap ko dahil lang sa may konting tagumpay ka. Si Noel at Brooke ay bahagyang nagdilim ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi man nakatutok sa kanila ang mga tanong ni Griffin, hindi maikakailang malamig ang tingin sa mga mata nito kapag paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang mga ito. Ang dalawa sa kanila ay proactive na umatras. Malamig na ngumiti si Jackie at naguguluhan na sinabi, hindi ko alam kung may mali sa mga mata mo o sa isip mo. Kailan ako naging mayabang at nagpakitang gila sa harap mo? Ito ang unang beses na nakilala kita, at hindi pa kita narinig ngayon. Si Griffin ay, para kay Jackie, isang masayang maingay na karakter. Namula ang mukha ni Griffin nang marinig ang sinabi ni Jackie. Bilang isang piniling alagad, hindi niya inaasahan na sasagot si Jackie ng ganoong katalas na dila. Dahil siya ay naging isang piniling disipulo, lahat ng mga regular na disipulo ay lubos na gumagalang kapag sila ay nakikipag-ugnayan sa kanya. Wala sa kanila ang nang-ahas na kumilos tulad ng ginawa ni Jackie habang pinang-ahas niyang kutsain ang katalinuhan ni Griffin. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ni Griffin habang nagsasalita, amazing. Narinig ko ang tungkol sa kung gaano ka masungit, at ngayon, sa wakas ay naranasan ko na rin ito. I originally planned to forgive you if you are sensible enough.
Gayunpaman, mukhang tatapakan mo kaming lahat ng mga napiling disipulo kung hindi kita tuturuan ng leksyon. Pumikit si Jackie, lubos na nataranta. Kinasusuklaman niya ang mga taong, bilang nasa mas mataas na posisyon, ay nakipag-usap sa kanya sa paraang interrogative. Palagi nilang tinatrato siya ng ganoong mapagpakumbaba na ugali, at maiinis sila kapag sinabi niya ang isang bagay na hindi nila nagustuhan. Bilang resulta, lalaban sila sa kanya. Huminga ng malalim si Jackie, ayaw niyang sayangin ang isang segundo ng kanyang oras. Ano ba talaga ang gusto mo? Tumaas ang kilay ni Griffin at humakbang pasulong. Unti-unting tumaas ang kanyang aura nang gusto niyang supilin si Jackie gamit ang kanyang aura. Gayunpaman, hindi gawa sa papel si Jackie. Bagamat ganap na inilabas ni Griffin ang kanyang momentum, nanindigan si Jackie, matigas ang ekspresyon na parang hindi siya natakot kay Griffin. Sa tingin ko, mas mabuti kung itigil mo ang mga walang kwentang aksyon. Sabihin mo lang kung ano ang nasa isip mo, hindi nagpapatalo. Wala akong naiintindihan sa sinabi mo kanina, malamig na sabi ni Jackie. Kabanata 2169. Ang ekspresyon ni Griffin ay nanghina at nagdilim, lubos na napahiya dahil sa hindi niya pagkatalo kay Jackie. Gayunpaman, naramdaman niyang baka may masabi pa si Jackie na mas malala kung mag-aaksaya siya ng oras dito. Alam niyang ito lang ang daan patungo sa Mysterious Green Hall, at kung may mangyari man dito, siguradong susuportahan ng mga miyembro ng Mysterious Green Hall si Jackie, habang siya ay maaaring magkaproblema dahil dito. Pinigil ni Griffin ang kanyang galit matapos pag-isipan ang sitwasyon. Wala ako ngayon para tanungin ka. Sa halip, umaasa ako na magiging matalino ka upang isuko ang kanyang lugar upang bisitahin ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Nasa intermediate stage ka pa lang ng innate level, at malalagay ka sa panganib kung bibisita ka sa lugar na iyon. Mas maganda kung manatili ka sa sekta at tumutok sa iyong pagsasanay. Maaari mong bisitahin ang mga lihim na lugar sa hinaharap kapag dumating ang isa pang pagkakataon. Bagamat mukhang pinapayuhan niya si Jackie, hindi tanga si Jackie at alam niyang hindi magiging maalalahanin si Griffin sa kanya. Ito pala ang dahilan kaya hinanap siya ni Griffin ay dahil sa secret place for resources. Gayunpaman, wala pang narinig si Jackie tungkol sa kanyang pagkakaroon ng pwesto sa secret place for resources. Sumagi sa kanyang isipan ang figure ni Elder Godfrey nang maisip niya ito. Mukhang may kinalaman ang lugar kay Elder Godfrey. Maaaring pinagsikapan pa ni Elder Godfrey ang lugar na ito para sa kanya. Kung iyon ang kaso, tiyak na hindi niya maibibigay ang pwesto kay Griffin. Ang lalaking iyon ay nagsalita ng napakawalang galang at tinutuya siya sa isang nakakatakot na paraan. Higit pa rito, gusto pa siyang sugpuin ni Griffin sa kanyang momentum. Kung pararangalan niya ang ganoong tao, mapapahiya talaga siya sa sarili niya. Humalaklak si Jackie. Hindi ko pa alam kung ano ang lugar na ito para makapasok sa secret place for resources, pero hindi mahalaga kung alam ko ito o hindi. Dahil may pwesto ako para dyan, hindi ko ito isusuko. Tama ka na nasa intermediate stage pa lang ako ng innate level, pero wala sa akin ang pagdadala ng mga hamon na nauna sa level ko. Nagdilim ang ekspresyon ni Griffin at muli siyang tumingin kay Jackie ng masama, ngunit hindi pinansin ni Jackie ang pagtingin ni Griffin sa kanya. Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Jackie habang pinalaki siya ni Griffin na may matalim na tingin sa kanyang mga mata. Galit na malamig na nanunuya si Griffin at galit na pinitik ang manggas niya. Talagang napakayabang mong tao. Ibinigay ko na ang iyong paggalang, at tahasan mo itong tinatanggihan. Sa kasong iyon, itinuturo ka sa hinaharap. Ikiling ni Jackie ang kanyang ulo sa isang tabi nang sumili ang sarkastikong ngiti sa kanyang mukha. Hindi mo ba natutuwa ang sarili mong mga salita? Ano ang ibig mong sabihin, iginagalang ako? Ikaw ang gumawa ng mga ganyang magarbong palusot kung talagang tinutulak mo ako para sa mga ganitong minor benefits. Bakit ako makikinig sa iyo? Kung nais mong tukuyin ako, huwag mag-atubiling gawin ito. Kung tutuusin, wala akong pakialam na idagdag ka sa listahan ng kalaban ko. Pagkatapos ay lumihis si Jackie mula kay Griffin, na nakatayo sa harap niya, at humakbang patungo sa direksyon ng Mysterious Green Hall. Hindi nang ahas na tumingin sina Noel at Brooke habang hinahabol nila si Jackie, patungo sa parehong direksyon. Namula si Griffin ng pulang-pula na kulay dahil sa galit habang hinihigpitan niya ang kanyang mga kamao at tinitigan ng masama ang figure ni Jackie. Mukhang mareresolba lang ang galit niya kung kaya niyang suntukin at kagatin si Jackie. Huminga siya ng malalim at sumirit sa nagngangalit ng ngipin, masyado kang magarbo, binata. Huwag isipin na malaya kang gawin ang gusto mo dahil lang sa suporta ng 11th Elder. Maghintay at tingnan lamang. Ipapaluhod kita at bawiin ang sinabi mong luhaan, sooner or later. With that, agad na tumalikod si Griffin at naglakad sa tapat ng direksyon kung saan papunta si Jackie habang sinundan naman ni Noel at Brooke si Jackie.
Kinailangan nilang dalawa na maglakad ng malapad para maabutin si Jackie habang mabilis itong naglalakad. Kabanata 2170. Dahan daw ang lumingon si Noel upang maingat na tingnan si Griffin habang naglalakad, at nang makita niyang lumiko si Griffin sa isang sulok at umalis ay tinawag niya si Jackie, "Hintayin mo ako." Tumigil sa paglalakad si Jackie at nilingon si Noel na kitang-kitang namumutla at nanginginig ang mga daliri. Humalaklak si Jackie at alam niyang ito ang unang pagkakataon na humarap si Noel sa mga napiling alagad. Normal na sa kanya ang matakot sa pamimilit ng aura ng napiling alagad. Huminga ng malalim si Noel. "Talagang matapang ka, at talagang hinahangaan kita. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas ang loob ko para labanan siya kung ako sayo." Walang sabi-sabing tumango si Jackie. Nagtaas baba si Brooke at may kumpiyansang sinabi, "Ibang-iba sa iyo si Senior Brother Jackie. Isa siyang disipulong elder at may suporta ng 11th elder. Ano ang mahalaga kung ang lalaking iyon ay isang piniling disipulo? Bukod doon, halatang nanggugulo siya. Kahit na wala kaming ideya kung ano ang lugar upang makapasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan, tiyak na ito ay isang bagay na mabuti dahil kahit si Griffin ay nakikipaglaban para dito. Kung gayon, natural lang na hindi natin ito basta-basta ibibigay sa iba." Walang imik na sinulyapan ni Noel si Brooke. "Hindi mo na kailangang ipaalala sa amin ito. Alam kong iba na si Jackie sa dati, pero ang mga piniling disipulo ay mga piniling disipulo pa rin. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay kung balak kanyang kunin. Iniisip ko lang na bawasan natin ang bilang ng mga kalaban natin sa hinaharap." Tumango si Jackie na naiintindihan niyang maalalahanin siya ni Noel, ngunit hindi siya pumayag sa sinabi ni Noel. Lumingon siya at tumingin kay Noel na may seryosong ekspresyon sa mukha. Nagliliyab ang mga damit ni Jackie habang umiihip ang simoy ng hangin sa kanyang damit. Gayunpaman, tuwid na tumayo si Jackie na parang hindi mabaluktot ng malakas na hangin ang kanyang gulugod. "Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero kailangan mong pag-isipang mabuti. Magbigay man ako sa pagkakataong ito, pipilitin pa rin niya akong muli kapag may nangyaring katulad sa hinaharap. Dapat ba akong sumuko sa kanya sa bawat oras? Kung gayon, bakit ako magiging isang martial artist? Hindi ako mapapabuti kung mawawalan ako ng napakaraming magagandang pagkakataon." Huminto siya rito at huminga ng mahina bago nagpatuloy, "I've always been somebody with my own principles. Hindi ko sasaktan ng sinuman kung wala silang ginawa sa akin, ngunit dodoblehin ko ang paghihiganti kung maglakas loob silang saktan ako. Kung sinundo na nila ako, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging duwag at ibigay ang aking pagkakataon." Nagdilim ang ekspresyon ni Noel sa narinig. He mocked himself by chuckling softly and stretched his hand to tap Jackie on the shoulder. "Tama ka. Kung ang isang martial artist ay nagnanais na sumalungat sa kalikasan, dapat silang magkaroon ng mentalidad na mayroon ka upang makamit ang rurok ng martial arts. Gayunpaman, ako ay iba sa iyo, dahil ako ay napakaingat na tao. Hindi ako kasing talino mo, kaya wala akong tiwala at lakas." Hindi umimik si Jackie at tahimik lang na nakatingin kay Noel. Humalaklak si Noel at itinuro ang mysterious green hole sa harap nila habang iniiba niya ang topic ng usapan. "Pumasok na tayo sa loob para pareho tayong may matutunang bago. Ang mysterious green hole ay isang napakalaking palasyo, at kung ito ay bawasan ang laki, ito ay makikita bilang isang bahay na may isang pangunahing pasukan. Mayroong dalawang gilid na bulwagan sa tabi ng pangunahing bulwagan, at mayroong isang maliit na hardin na may mga berdeng halaman na nakatanim sa harap ng pangunahing bulwagan. May gazebo sa gitna ng garden. Habang tinatakpan ng mga puno ang karamihan sa gazebo, nakikita lang ni Jackie ang balangkas ng gazebo. Inimbitahan silang tatlo ng mga disipulong mananakbo sa gilid ng bulwagan nang pumasok sila sa bulwagan. Ang disipulong runner ay hindi gumawa ng anumang pagpapakilala sa sarili. Ipinakilala lang niya sa kanila ang lahat ng pasilidad sa side hall at ang magiging tirahan ni Jackie. Kabanata 2171. Nasa West Side Hall ang kwarto ni Jackie. Dati itong storage space para sa iba't ibang mga item, ngunit lahat ay nalinis at ang espasyo ay maayos na naayos. Pagkaalis ng runner na disipulo, nagbuhos si Jackie ng isang kaldero ng tsaa para kina Noel at Brooke, na nagpaalam sa kanya pagkatapos gumugol ng kalahating araw na pakikipag-usap sa kanila. With that, si Jackie na lang ang naiwan sa West Side Hall matapos paalisin sina Brooke at Noel. Walang magawa si Jackie habang nakatayong mag-isa sa bakanteng side hall. Akala niya ay hihilingin sa kanya ni Elder Godfrey na pumunta pagkatapos niyang dumating. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya pinansin. Pagkaraan ng isa pang oras na pag-upo sa gilid na bulwagan, siya ay naging lubos na naiinip at hindi makapaghari sa kanyang mga iniisip. Binuksan niya ang pinto ng side hall at lumabas ng West Side Hall.
Natapakan pa lang ni Jackie ang berdeng daanan ng bato nang makita niya ang isang lalaking naka-formal elder clothing na nakaupo sa gazebo. Nakatalikod ang lalaki kay Jackie at tila nasasarapan sa kanyang tsaa. Nawala ang tensyon ni Jackie nang makita ang likod ng taong iyon. Panay ang lakad niya patungo sa gazebo na nasa gitna. Ang mga nakapaligid na halaman ay hindi kapani-paniwalang malago na makahahad lang sa paningin ng isang tao. Inilayo niya ang mga dahon habang dahan-daang naglakad papasok. Dahan-daang tumangala si Elder Godfrey at sinulyapan si Jackie na dumating sa gazebo. Parang medyo bitter ang ekspresyon ni Jackie. Bagamat siya ang naging huling disipulo ni Elder Godfrey, medyo masama pa rin ang pakiramdam ni Jackie. Umupo siya sa tapat ni Elder Godfrey nang hindi magalang bago siya kumuha ng isa pang jade teacup mula sa mesa para ibuhos ang sarili niya ng isang tasa ng tsaa. Ang masarap na halimuyak ng mga dahon ng tsaa ay sumasalakay sa kanyang mga butas ng ilong. Hindi pa siya nakainom ng ganoong tsaa, ngunit alam niya na ito ay isang uri ng spirited tea na nakakapagpaalis ng isip sa halimuyak nito. Napaawang ang bibig ni Elder Godfrey habang sumilay ang isang makabuluhang ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa iba pang mga bagay na walang katuturan habang diretsyong sinabi niya, maaari kang magtanong ng kahit anong gusto mong malaman, at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko nang walang pag-aalinlangan. Bahagyang napangiti si Jackie. Noong una ay iginagalang niya ang formal na elder na ito, ngunit ang ginawa niya noon ay natanggal ang lahat ng paggalang ni Jackie sa kanya. Sumagot si Jackie sa bahagyang mahinang boses, pakiramdam ko ay dapat akong bigyan ng paliwanag ng 11th elder. Hindi mo ako binigyan ng anumang pahiwatig bago ako biglang ipahayag bilang iyong huling alagad sa harap ng lahat, dahilan upang ako ay puntiryahin ng lahat. Wala akong ideya na ang ika-11 elder ay labis na nagtitiwala sa akin at alam kong kaya kong ayusin ang hindi pagkakaunawaan na ito nang hindi ako nakikita sa pagkilos. Napangiti si Elder Godfrey nang marinig niya ito. Hindi siya nagalit dahil sa galit na tono ni Jackie. Kinuha ng matanda ang kanyang tasa at humigop. Alam kong hindi ka karaniwang tao, at ito ay maituturing na pagsubok ko sa iyo. Kung makapasa ka sa hamon, ito ay nagpapatunay na kaya mong maging aking huling alagad. Totoo ang balitang aking idineklara dahil ang aking huling disipulo ay kailangang maging mahusay sa bawat aspeto. Galit na galit si Jackie nang marinig niya ito. Nangangahulugan ito na si Elder Godfrey ay nagkaroon lamang ng maikling pag-unawa tungkol kay Jackie, at hindi niya isinaalang-alang ang mga bagay para sa kanya nang magpasya siyang gawin iyon. Kung si Jackie ay may kakayahang sugpuin ang bagay na ito, nangangahulugan ito na si Jackie ay kwalipikado na maging kanyang huling alagad. Kung nabigo si Jackie, susundin niya ang opinyon ng una at pangalawang elder at pipili ng huling disipulo sa tatlong disipulong iyon. Kabanata 2172. Anuman, ang pang-11 elder ay hindi naliligaw at si Jackie lamang ang magdurusa. Tumangala si Jackie sa elder, bagaman hindi gaanong matindi, ngunit maikli ang kanyang tugon habang nagsasalita, talagang kamangha-mangha ka sa pagkalkula ng mga bagay na iyon, Elder Godfrey. Kumpara sa iyo, ang aking mga pukana ay tila walang importante. Natural na naiintindihan ni Elder Godfrey ang nakatagong panunuya ni Jackie. Ibinaba niya ang tasa sa kamay niya at tumangala kay Jackie. Hindi mo kailangang magalit. Tayo ay nakatadhana, at kailangan kong magpasalamat sa iyong pagliligtas sa akin mula sa Mount Beasts. Utang ko sa iyo ang iyong kabaitan, at natural na hindi kita papansinin kapag may problema ka. Talagang nagmamadali akong ipahayag ito noon, ngunit hindi kita pababayaan kahit na hindi mo kayang talunin ang sinuman sa tatlong disipulong iyon. Ang mga salita ng matanda ay maaaring mukhang kaaya-aya, ngunit si Jackie ay hindi isang 3 taong gulang na bata. Humalaklak siya at mahinang nagsalita, kailangan mong maunawaan na haharapin ko ang panganib na mabaigo kapag napunta ako sa yugto ng labanan. Inanunsyo mo ako dati bilang iyong huling alagad, at natural na target nila ako. Kung atakihin nila ako ng malubha, maaaring mawala ang aking mga kamay o binti sa oras na iyon. Sabi ni Elder Godfrey, alam kong hindi ka ordinaryong tao, at hindi mo ilalagay ang iyong sarili sa ganoong panganib. Kung talagang nararamdaman mo na ang iyong lakas ay hindi maihahambing sa kanila, hindi ka sasama sa kanila sa platform ng labanan. Malinaw kong alam ito. Ngumuso si Jackie at hindi sumagot. Lumingon lang siya sa isang tabi at tumingin sa mga makakapal na punong nakapalibot sa kanila. Hindi nadismaya si Elder Godfrey dahil sa ugali ni Jackie. Hindi niya pinansin si Jackie at nagpatuloy sa pagsasalita, sa ngayon, ikaw na ang huling alagad ko. Sa madaling salita, nasa iisang bangka kami. Huwag hayaang maapektuhan ng mga hinaing na ito ang ating relasyon. Napaawang ang bibig ni Jackie habang nangangati na magsalita ng nakakatakot. Gayunpaman, naunawaan din niya na totoo ang sinabi ni Elder Godfrey, at silang dalawa ay nasa iisang bangka. Ito ay pinakamahusay para sa kanila na hindi
Magsalita ng sobrang harsh at maging sanhi ng deadlock ng kanilang relasyon dahil maghihirap din siya dahil doon. Wala siyang choice kundi ang tumango. Tama ka. Gayunpaman, pinabulaanan mo ang una at pangalawang elder sa pamamagitan ng paggawa nito. Hindi ka ba natatakot na silang dalawa ang magdulot sa iyo ng gulo in the future? Kahit isang bagong recruit na informal na disipulo na walang pakialam sa mundo ay alam din na ang pinakamalaking issue sa sekta ngayon ay ang labanan para sa posisyon ng sect master. Kahit sino pa ang magiging sect master sa hinaharap, ito ay magiging labanan sa pagitan ng una at pangalawang elder. Hindi matalino na saktan mo silang dalawa ng sabay-sabay. Hindi sinasadya ni Jackie na sabihin ito para kasuklam-suklam si Elder Godfrey. Sa halip, nadama niya na lubos na nasaktan ni Elder Godfrey ang dalawang elder na iyon sa ginawa niya. Ang parehong mga matatanda ay hindi mga tao na madaling makitungo, lalo na ang pangalawang elder. Siya ay isang malungkot, lubhang matalinong tao. Kapag nakatutok na ang mga mata niya sa isang tao, hindi magiging madali ang buhay ng taong iyon sa hinaharap. Humalaklak si Elder Godfrey at walang pakialam na sumagot, marami pa tayong araw, at kahit na gusto ng sect master na tanggalin ang kanyang posisyon, aabutin siya ng 2 hanggang 3 taon para magawa iyon. Sino ang makakaalam kung paano ang sitwasyon sa 2 o 3 taon? Isa pa, madali ba nila akong bibitawan kahit hindi ko sila nasaktan? Maaaring hindi ito alam ng iba, ngunit alam mo ang pinagdaanan ko noon. Na-frame ako ng iba, at nalaman kong nakipagkasundo ang dalawang elder na iyon para akitin ako sa Mount Beasts pagkatapos kong mag-imbestiga. Naninigas ang ekspresyon ni Jackie nang marinig ito. Hindi niya akalain na ganito ang nangyari. Natural na naunawaan niya na si Elder Godfrey ay kinuwento ng iba upang magpakita sa Mount Beasts noong panahong iyon. Kabanata 2173. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jackie na ang mga taong bumalangkas kay Elder Godfrey ay ang una at pangalawang elder. Silang dalawa ay hindi magkasundo sa ibang araw, at nagulat si Jackie sa katotohanan na pansamantala silang magsanib puwersa para kunin si Elder Godfrey na Beldrama. Huminga ng malalim si Elder Godfrey. Nakagawa na ako ng paraan para sa sarili ko, at naisip ko na rin ang paraan para sa iyo. May mga bagay na hindi maiiwasan kahit gusto kong iwasan. Dahil pareho ang magiging resulta, mas mabuting mamuhay ng masaya kaysa mamuhay ng malungkot. Malalim na tumango si Jackie nang sumang-ayon siya sa sinabi ni Elder Godfrey. Tumawa si Elder Godfrey, umiling, at same time na sinabi, huwag na nating pag-usapan ang mga sari-saring bagay na ito. May importante akong sasabihin sa'yo ngayon. Ang lugar para makapasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan, oo. Sumigaw si Jackie nang hindi hinintay na magpatuloy sa pagsasalita si Elder Godfrey. Nagtaas ng kilay si Elder Godfrey at gulat na napatingin kay Jackie. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Kamakailan lang ay nalaman ko ito, at ayon sa kabutihan ng mga taong iyon, hiniling nila sa kanilang mga nasasakupan na ilihim ito. Ang nakakagulat, kumbaga, kumalat na ang balita tungkol dito. Walang gana ang mga labi ni Jackie bago niya ilarawan ang kanyang naranasan bago siya pumasok sa mysterious green hall kay Elder Godfrey. Malamig na tumikim si Elder Godfrey matapos niyang marinig ang nangyari. Kaya si Griffin Olsen. Palagi siyang ganyan, kumikilos ng dominante dahil sa pagiging isang piniling alagad. Ang kanyang mga katangian at ang iyong pag-uugali ay tiyak na magwawakas ng masama sa madaling panahon. Dahil sinabi niyang hindi kanya bibitawan, dapat ganoon din ang gawin mo. Napangiti si Jackie nang marinig niya ito. Karaniwan, hindi ba mananatili ang suporta at mapoprotektahan ang mga nasa ilalim ng kanilang pangangalaga mula sa pinsala? Mukhang walang plano si Elder Godfrey na gawin iyon. Tila nalilimutan ni Elder Godfrey ang pakikibaka ni Jackie habang nagpatuloy siya, sa wakas ay naunawaan ko na ang mga kwento sa likod ng ilan sa mga nangyari, at nahulaan ko na kung bakit kikilos ang Thousand Leaves Pavilion na parang hindi nila nakita ang mga miyembro ng Corpse Pavilion. Ang Thousand Leaves Pavilion ay nagsasagawa ng chess game, at bawat hakbang na kanilang gagawin ay isang sugal na maraming matatalo. Napatayo si Jackie nang marinig ang makahulugang mga salita ni Elder Godfrey. Nagpatuloy ang Elder, ang dahilan kung bakit nila pinahintulutan ang Corpse Pavilion na pumunta sa North ay dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na kunin ang buong resources ng mag-isa. Kaya, kailangan nila ng mas maraming tao upang ibahagi ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Bahagyang natarante si Jackie dito at hindi naiwasang magtanong dahil hindi nila kayang sakupin ang buong lugar, dahan-dahan lang nila. Pagkatapos ng lahat, ang secret place for resources ay matatagpuan sa aming north side. Hanggat hindi namin isiwalat ang balita at panatilihin ang aming mga bantay, maaari naming dahan-daang anihin ang lihim na lugar. Solusyonan sana niya ng problema, hindi ba? Bamantong hininga si Elder Godfrey at walang magawa, maganda kung ang mga bagay ay kasing simple nang nabanggit mo.
Tiyak na naisip ito ng nakatataas na pamamahala ng Thousand Leaves Pavilion dahil kahit ikaw ay nakaisip ng ideyang ito. Pagkatapos kong maghukay ng malalim sa mga bagay, natuklasan ko na ang balita tungkol sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay ipinakalat ng Thousand Leaves Pavilion. Personal nilang ipinaalam sa Corpse Pavilion ang tungkol dito. Naging solemn na ang ekspresyon ni Jackie nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, unti-unti na niyang naiintindihan ang ilang bagay na walang saysay sa nakaraan. Kung personal itong ipinaalam ng Thousand Leaves Pavilion sa Corpse Pavilion tungkol dito, dapat ginawa nila ito upang makuha ang korporasyon ng Corpse Pavilion o nais nilang makamit ang ilang layunin sa pamamagitan ng paggamit ng Corpse Pavilion. Kung ganoon, hindi babaliwalay ng nakatataas na pamamahala ng Thousand Leaves Pavilion ang maliliit na aksyon ng Corpse Pavilion sa Mount Beasts. Kabanata 2174. Bakit gagawin ito ng Thousand Leaves Pavilion? Anong mga paghihirap ang kanilang kinakaharap na nangangailangan ng kooperasyon ng Corpse Pavilion? Umaasa ba sila na ang Corpse Pavilion ang mangguna sa usapin? Ang mga nasa Corpse Pavilion ay hindi tanga, gayunpaman, at mapapansin din nila ang mga isyu kung iimbestigahan nila ang bagay. Kapag nadiskubre nila ang mga isyu, ang Corpse Pavilion ay hindi makikipagtulungan ng masunurin sa Thousand Leaves Pavilion, medyo nasasabik na wika ni Jackie. Tumango si Elder Godfrey. Nakarating ka na sa pinakamahalagang punto. Sa katunayan, hindi ko matukoy ang mga dahilan para sa mga tanong na ito sa ngayon. Ang alam ko lang ay ang Thousand Leaves Pavilion mismo ang kumalat, pero hindi ako sigurado kung bakit nila ginawa iyon. Huminto si Elder Godfrey bago siya nagpatuloy, tingnan mo, naisip mo na rin ang mga tanong na ito. Naniniwala ako na ang mga matatanda ay tiyak na naisip tungkol sa kanila, masyadong. Gayunpaman, sigurado ako na mayroon silang sariling mga dahilan upang igiit na gawin ito. Ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay hindi isang lugar na maaari nating pasukin ayon sa gusto natin. Ang bawat sekta ay may katumbas na kota, at iyon ang dahilan kung bakit aagawin ni Griffin ang posisyon mula sa iyo para sa kanyang kapatid. Matagal na nag-iisip si Jackie at hindi agad natuloy ang usapan. Sa wakas ay nagsalita siya pagkaraan ng ilang oras, ano ang nasa loob ng lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Sa simula, ang aming sekta ay nakikipaglaban sa Modeled Origin Clan para sa lihim na lugar. Pagkatapos noon, may natuklasan ang Thousand Leaves Pavilion, kaya itinigil namin ang labanan sa pagitan namin at ng Modeled Origin Clan para sakupin ang lihim na lugar. Bahagyang natigilan si Elder Godfrey matapos niyang marinig ang mga tanong ni Jackie. Itinaas niya ang kanyang kamay para magbuhos ng isa pang tasa ng tsaa. Ayon sa sitwasyong inusisa ko, ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay ipinasa ng isang sinaunang master. Bukod pa riyan, malaki ang posibilidad na ang sinaunang master na ito ay hindi mula sa ating Hestia continent. Sa palagay ko ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay ipinasa ng isang master mula sa isang mundo na higit na binuo sa mga tuntunin ng kanilang martial art culture kumpara sa ating Hestia continent. Tumangala si Elder Godfrey kay Jackie pagkatapos niyang magsalita. Akala niya noon ay labis na magugulat si Jackie sa kanyang sinabi. Kung tutuusin, maging siya ay nabigla at hindi makontrol ang kanyang ekspresyon nang malaman kung paano ipinasa ng isang sinaunang master ang lihim na lugar. Gayunpaman, natigilan si Elder Godfrey nang makita niya ang ekspresyon ng mukha ni Jackie, hindi man lang siya nabigla kahit konti. Sa halip, napuno ng kuryosidad ang mukha ni Jackie. Ano ang na-curious niya? Nagtataka ba siya tungkol sa pangalan ng sinaunang master? Hindi ba siya dapat nabigla nang marinig niya ang balita? Mahina ang pag-ubo ni Elder Godfrey at pinutol ang walang tigil na pagtakbo ni Jackie, na naging dahilan ng pag-alis ni Jackie mula rito at mukhang tulala. Ibig mong sabihin, ang lihim na lugar na ito para sa mga mapagkukunan ay ipinasa ng isang sinaunang master na mas malakas kaysa sa mga master ng ating Hestia continent. Tumango si Elder Godfrey. Laminggalinga ang mga mata ni Jackie sa paligid habang ang nakasalubong niya sa Mount Beasts ay lumipas sa kanyang isipan. Napilitan siyang tumalon pababa mula sa Cliff of Sorrows, na trap sa 10 Absolute Strap Array, at nakatagpo ang skeleton na natatakpan ng mga robe pagkatapos niyang takasan ang 10 Absolute Strap Array. Sa oras na iyon, inferred ni Jackie na ang skeleton ay hindi kabilang sa West Cersei State o kahit sa Hestia continent, lalo na kapag ang tao ay may dugo ng Ancient Eclipse Dragon sa kanyang kamay at ang Shattered Soul Crystals ay nakakalat sa kanyang kanang kamay. Ang mga bagay na ito ay hindi pag-aari sa kontinente ng Hestia, at ang mga ito ay hindi kapani-pani walang mahalaga kahit na sa unang gradong mga mundo. O higit pa, ang 10 Absolute Trap Array na naglalaman ng mga ito ay hindi rin kabilang sa mundong ito. Ang mga tanong na ito ay matagal nang itinaas sa kanyang puso, ngunit sa lahat ng ito, pansamantala niyang pinigilan ang mga pag-aalinlangan na ito dahil hindi siya nakatanggap ng karagdagang impormasyon.
Gayunpaman, alam niya sa kanyang puso na may malaking bagay na malamang na nangyari sa West Cersei State matagal na ang nakalipas, na nagiging sanhi ng mga bagay na hindi dapat lumitaw sa lugar na ito upang patuloy na lumitaw. Kabanata 2175. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Elder Godfrey habang tinapik niya ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Ano ang iniisip mo? Para saan ang kakaibang ekspresyon na iyon? Nawala sa pag-iisip si Jackie nang marinig niya ang sinabi ni Elder Godfrey. Marahan siyang umubo at hinawakan ang ilong para itago muli ang medyo nahihiya niyang ekspresyon. Wala lang. Nagtataka lang ako kung bakit ano. Tulad nito ay iniwan ng mga sinaunang master sa West Cersei State. Nagtaas ng kilay si Elder Godfrey. Hindi lang ikaw ang may problema dahil lahat ng nakakaalam tungkol sa bagay na ito ay nagtataka tungkol dito. Matagal nang nangyari ang isang napakalaking bagay sa West Cersei State at naging dahilan upang maipasa ng master ang kanyang mana dito. Tumango si Jackie at may halong pagtataka sa boses na nagtanong dahil ito ay minanang lugar, bakit ito tinawag na Secret Place for Resources? Plano ba ng upper management ng Thousand Leaves Pavilion na lituhin ang iba sa pangalan? Sinulyapan ni Elder Godfrey si Jackie at pasimpleng umiling. Hindi naman ganoon. Sa katunayan, pareho ang mataas na pamamahala ng Thousand Leaves Pavilion at ang mga elder ng ating Dul Sovereign Pavilion ay walang ideya kung bakit naiwan ang Secret Place for Resources. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ito ay dating tirahan ng sinaunang Panginoon, habang ang iba naman ay nagsabi na ang sinaunang Panginoon ay ginawa ito upang maghanap ng angkop na tagapagmana na kukuha sa kanyang kapangyarihan. Mayroong lahat ng uri ng interpretasyon, ngunit sa palagay ko ito ang pamana na naiwan ng mga sinaunang Panginoon. Tumango si Jackie at hindi na nagpatuloy sa kanyang mga tanong tungkol sa bagay na ito, na ikinagulat ni Elder Godfrey kay Jackie. Ang iba ay nagpatuloy sa pagtatanong hanggang sa makarating sila sa ilalim ng mga bagay, ngunit si Jackie ay tila hindi siya interesado sa bagay na iyon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako nakipag-away para sa iyo? Tumango si Jackie. Siguradong curious siya, ngunit napakaraming tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan kaya wala siyang oras para isipin ang isyong ito. Nakatutok din siya sa ibang mga issue. Dahil sinabi ni Elder Godfrey ang bagay na iyon, natural siyang sumabay sa agos at nagtanong, ako nga, at naghihintay ako na ipagpatuloy mo ang pag-uusap tungkol dito. Hindi napigilan ni Elder Godfrey na ilibot ang kanyang mga mata kay Jackie, hindi makapaniwala sa kanyang tugon. Gayunpaman, hindi niya nais na gumawa ng kaguluhan tungkol dito kay Jackie. Nung ipagpapatuloy na sana niya ang pagsasalita, biglang si Jackie. Tumangala siya na para bang may bigla siyang na-realize. Dahil ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan na ito ay naiwan ng mga sinaunang Panginoon, dapat mayroong maraming mahahalagang bagay sa loob. Gaano man ang pagmamalasakit ng nakatataas na pamunuan sa mga alagad ng sekta, walang sinuman sa kanila ang maaaring isaalang-alang ang kanilang mga alagad kapag nahaharap sa gayong mahahalagang bagay. Tak namang nagsalita si Jackie, pero gusto talaga niyang itanong kung bakit sila pinapayagang pumasok sa Secret Place for Resources. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na naiwan ng mga sinaunang master, at sila ay itinuturing na mahalagang mga bagay sa mga masters ng West Cersei State. Hindi ba dapat sakupin ng mga matatanda ang lugar ng mag-isa? Nagtaas ng kilay si Elder Godfrey at sinulyapan si Jackie na may pagpupuri. Talagang matalinong binata si Jackie. Tama ka. Kung nakuha ng matatandang lalaki ang mga bagay ng mag-isa, wala nang matitira para sa inyo. Ang dahilan kung bakit sila nagmamadali upang ayusin ang mga disipulo na makapasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay dahil hindi ito isang lugar na maaaring pasukin ng lahat. Maraming limitasyon sa lugar na iyon, at bawal kaming pumasok sa lihim na lugar. Lalong naguluhan si Jackie nang marinig niya ito. Si Elder Godfrey ay hindi isang taong magtatago ng impormasyon. Natural na ipaliwanag niya kay Jackie ang mga bagay-bagay dahil nasa punto na sila ng usapan. Kabanata 2176. May limitasyon ng mga kaharian para sa mga gustong pumasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Ang mga may husay sa pakikipaglaban na mas mataas kaysa sa huling yugto ng likas na antas ay haharangen sa labas ng lihim na lugar. Tanging ang mga martial artists sa huling yugto ng likas na antas o mas mababa ang pinapayagan sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Higit pa rito, ang mga gustong pumasok sa lihim na lugar ay kailangang magkaroon ng entry token. Walang sino man ang makapasok sa lihim na lugar nang walang entry token, at iyon ang dahilan kung bakit mayroong paghihigpit sa kota. Ipinaglaban ko ang isang pwesto para sa iyo, at sana ay hindi mo ito hahayaang masayang. Ang nasa sabik na si Jackie na ito, at isang nagniningning na tingin ang dumaan sa kanyang mga mata matapos niyang marinig ang paglalarawan ni Elder Godfrey. Kung may limitasyon ang kanilang husay sa pakikipaglaban, hindi siya malalagay sa ganoong malaking panganib pagkatapos niyang pumasok.
Ang sikretong lugar. Ang tanging mga problema na maaari niyang harapin ay maaaring mula sa lihim na lugar mismo. Hindi niya maiwasang mapaupo ng tuwid nang maisip niya ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa camphor sa likod ni Elder Godfrey, at hindi napigilan ni Elder Godfrey na mapangiti nang makita niya ang ekspresyon ni Jackie. Itinulak niya ang tasa ng tsaa kay Jackie at gusto niyang inumin niya ang tsaa. Uminom ka ng tsaa at huminahon ka. Alam kong iniisip mo kung paano ka magkakaroon ng magagandang tagumpay sa Secret Place for Resources pagkatapos mong marinig ang tungkol sa limitasyong ito. Gayunpaman, kailangan kong payuhan ka na manatiling kalmado kahit saan ka man patungo. Itinaas ni Jackie ang tasa at humigop ng husto. Huminga siya ng malalim bago siya biglang nagsabi, naniniwala ako na ang Thousand Leaves Pavilion ay nagpadala ng isang tao, kahit papaano, upang suriin ang panganib sa loob. Nagliwanag ang mga mata ni Elder Godfrey. Masyado kang matalino. Dahil ipinapadala nila ang kanilang mahuhusay na alagad sa lihim na lugar, tiyak na titingnan nila ang lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga disipulong ito. Sa kabuuan, ang Modeled Origin Clan, Dual Sovereign Pavilion, at ang Thousand Leaves Pavilion ay nagpadala ng 100 puppet sa intermediate stage ng likas na antas sa Secret Place for Resources. Sa daang puppet, mahigit 70 sa kanila ang bumalik, ibig sabihin, nasa 30% ang depreciation rate. Ang mga alagad na ipinadala natin ay likas na mahuhusay na alagad ng ating sekta. Mas malakas sila kaysa sa mga puppet sa intermediate stage of innate level. Ang iyong depreciation rate ay magiging 10 hanggang 20% mas mababa din. Ibig sabihin, babalik ang karamihan sa inyo. Inayos ko na ang pagpasok mo dahil sobrang ligtas. Napakurap si Jackie habang ninanamnam ang sinabi ni Elder Godfrey. Kahangahangang mababa ang depreciation rate na 10 hanggang 20%. Hanggat pinananatili niyang disiplinado ang sarili at iwasang maging kanyan kapag pumasok siya, dapat ay ligtas siyang makaalis sa lugar. Ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay talagang isang magandang lugar para kay Jackie. Kumunat ang noo ni Elder Godfrey. Huwag mong isipin na ang Secret Place for Resources ay paraiso at kaya mong takbuhan dahil sa mababang depreciation rate, still. Mahigit 70 sa mga puppet ang nakabalik dahil ang misyon nila ay imbestigahan kung ano ang nasa loob ng lihim na lugar. Pagkatapos mo at ng iba pang mga alagad. Pumasok ka, baka mapunta ka lang sa isang lubhang mapanganib na lugar dahil sa mga mahalagang kayamanan sa loob. Hindi ka dapat kumilos ng mapilit at mamamatay ka. Tumango si Jackie. Alam niya na sinasabi ito ni Elder Godfrey para sa kanyang kapakanan. Natakot ang matanda na si Jackie ay kumilos ng pabigla-bigla at ilagay ang sarili sa panganib. Gayunpaman, hindi si Jackie ang uri ng tao na isa sa panganib ang kanyang sarili para sa ilang maliliit na benepisyo. Sumimangot si Jackie at nagtanong, ilang kota ang nakuha ng sekta natin? Sinong pupunta? Sumagot si Elder Godfrey, ang mga sekta sa ikatlong baitang ay binigyan ng 20 pwesto. Ang Thousand Leaves Pavilion ay binigyan ng 50 pwesto, at ang Corpse Pavilion ay mayroon ding 50 pwesto. Bahagyang natigilan si Jackie nang marinig ito. May 50 spot din ang Corpse Pavilion. Nabanggit mo na ang mga entry token ay kinakailangan upang makapasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Nabigyan din ba ng entry token ang Corpse Pavilion? Kabanata 2177. Kung ang mga entry token na ito ay ibinigay sa Corpse Pavilion ng Thousand Leaves Pavilion, nangangahulugan ba ito na ang dalawang sekta ay nagkasundo na? Tumango si Elder Godfrey, at may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Tila nangungulila siya at sabay dila. Tama ang iniisip mo. Ang Thousand Leaves Pavilion ang nagbigay ng entry token sa Corpse Pavilion. Ang nakakatuwang bahagi ay hindi lamang binigyan ang Corpse Pavilion ng 50 spot, ngunit ang dalawang third-grade sect sa timog na nasa ilalim ng kontrol ng Corpse Pavilion ay mayroon ding 20 spot tulad namin. Nangangahulugan ito na ang mga sekta mula sa Hilaga at Timog ay may parehong bilang ng mga spot. Nagbago ang ekspresyon ni Jackie na hindi mabasa nang marinig ito. Halatang hindi niya naiintindihan kung ano ang nasa isip ng Thousand Leaves Pavilion base sa kanilang mga aksyon. Hindi ba nila alam na ang paggawa nito ay pinupuri ang espiritu ng kalaban at minamaliit ang kanilang sarili? Ibinahagi nila ang mga mapagkukunan ng karaniwan, at walang sino man ang nasa bentahe. Marahan na tumawa si Elder Godfrey. Hindi mo ba maintindihan ang nangyayari? Naguguluhan din ako noong una kong natanggap ang balita. Hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ng matatandang lalaki mula sa Thousand Leaves Pavilion. Hindi ba nila alam na mawawalan sila ng restriction kapag nakapasok na sila sa Secret Place for Resources, napapatayin nila ang mga disipulo ng walang ingat. Ang mga alagad mula sa Timog ay hindi magpapapigil kapag lumalaban sa ating mga alagad mula sa Hilaga. Ang isang malaking bilang ng ating mga tao ay maaaring mamatay lamang sa lihim na lugar na iyon.
Tumango si Jackie. Tama ka. Hindi lang mawawala sa amin ang mga paghihigpit kapag pumasok kami sa Secret Place for Resources, ngunit sasabak kami sa mas malalaking labanan kapag nakikipaglaban para sa mga mahahalagang bagay dahil kabilang din kami sa iba't ibang sekta. Walang anumang pakinabang ng pagpayag sa kanila sa lihim na lugar. Gayunpaman, sa palagay ko ay walang mali sa nakatataas na pamunuan ng Thousand Lives Pavilion, at sigurado akong may dahilan sila para gawin iyon. Marahan na bumantong hininga si Elder Godfrey, kinuha ang kanyang tasa, at humigop ng kanyang tsaa. Napatingin si Jackie kay Elder Godfrey at nagtanong, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung sino ang pupunta sa sekta natin. Humalaklak si Elder Godfrey bago sumagot sa tanong ni Jackie, nagpapadala kami ng 3 piniling disipulo, 11 matatandang disipulo, at 6 na formal na disipulo sa nangungunang 6 na posisyon. Nagulat si Jackie nang marinig niya ito. 3 piniling disipulo lang ang ipapadala namin sa lugar. Nagulat si Jackie sa narinig. Pagkatapos ng lahat, ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay isang lugar na may mababang antas ng panganib, at tiyak na magkakaroon ng magagandang bagay sa loob. Posibleng ang lugar na ito ay iniwan ng sinaunang master sa paghahanap ng mga tao upang magmana ng mga bagay na kanyang naiwan. Kung gayon, dapat silang nagpareserba ng 10 pwesto at ipinadala ang lahat ng mga piniling disipulo sa lihim na lugar. Bakit 3 lang ang pinili nilang disipulo? Sumulyap si Elder Godfrey kay Jackie. Ang mga piniling disipulo ay lubhang mahalaga sa isang sekta, at maaaring may ilang hinaharap na formal o informal na mga elder sa 10 piniling disipulong iyon. Bagamat ang lugar na ito mukhang promising, hindi kami makakapagpadala ng napakaraming napiling mga disipulo sa lugar dahil walang nakakaalam kung paano ang lugar. Ikaw lang ang magiging judge sa lugar na iyon pagkapasok mo. Nagdilim ang ekspresyon ni Jackie nang marinig ito. Sa katunayan, tama ang pagsasaalang-alang ng nakatataas na pamamahala ng sekta. Bagamat napatunayan nila kung gaano kadelikado ang lugar na may mga puppet, hindi sila makagawa ng conclusion mula lamang dito. Bagamat ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay tila isang ligtas na lugar, ang mga napiling disipulo ay ang linya ng buhay ng isang sekta, at natural na hindi sila magagamit ng nakatataas na pamamahala bilang mga paksa sa karanasan. Ang pagkawala ng napakaraming piniling mga disipulo sa lihim na lugar ay talagang hindi na mababawi ng masamang balita sa isang sekta. Kabanata 2178. Nagtaas ng kilay si Jackie at biglang naramdaman na parang sumailalim siya sa isang eksperimentong parang lab rat. Ang 20 taong pinili ay medyo malakas, at hindi sila piniling mga disipulo, kaya maaari silang mapili bilang guinea pig para sa eksperimentong ito. Ang natitirang 7 piniling disipulo ay maaaring pumasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, maaaring pumasok ang mga taong ito sa lihim na lugar pagkatapos nilang lisanin ang lugar. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Jackie si Diffen, na lumapit kay Jackie dahil sa kota. Gusto niyang sumuko na si Jackie sa pagpasok sa Secret Place for Resources at ibinigay ang pwesto sa kanyang nakababatang kapatid. Biglang nagtanong si Jackie, ang kapatid ba ni Griffin ay nasa ika-7 pwesto sa mga formal na disipulo? Tumawa si Elder Godfrey at tumango, medyo matalas ka. Ang kapatid ni Griffin, si Howard Olson, ay nasa ika-7 pwesto sa mga formal na disipulo. Kung wala ka, magkakaroon ng 7 kota para makapasok ang mga formal na disipulo sa Secret Place for Resources. Gayunpaman, dahil kayo ang aking huling mga disipulo, ipaglalaban ko ang isang posisyon para sa inyo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang matandang disipulo ngayon, at ang lahat ng iba pang matatanda ay nakipaglaban para sa kanilang mga disipulo. Dahil nakakuha ka ng isang posisyon, ang bilang ng mga formal na disipulo ay magiging mas mababa ng isa. Tumango si Jackie. Sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari. Humalaklak si Elder Godfrey at idinagdag, ang bawat formal na elder ay magpapadala ng isa sa kanilang nakatatandang disipulo sa Secret Place for Resources. Sigurado akong alam mo na ang mga formal na matatanda ay may higit sa isang matandang disipulo. Gayunpaman, ikaw lang ang ni-recruit ko, kaya ikaw lang ang maipapadala ko. Tumango si Jackie at hindi na nagpatuloy sa pagtatalo sa bagay na iyon. Sa halip, nagtanong siya ng iba, kung ganoon, papasok ba si Griffin sa lihim na lugar? Itinuon ni Elder Godfrey ang kanyang tingin kay Jackie. Darating siya, oo. Bagamat wala akong masyadong alam tungkol sa mga disipulo sa aming sekta, mayroon akong ilang mga impresyon tungkol kay Griffin bilang siya ay isang mapagkompetensyang tao na nang-aapi ng mahihina. Tiyak na ipaglalaban niya ang napakagandang pagkakataon. Tumango si Jackie. Si Griffin ay isang mapurol na tao, at ang kanyang pagkatao ay maliwanag sa isang maikling pag-uusap lamang. Kung wala siyang suporta sa sarili niyang talento, matagal na siyang namatay. Minsan, hindi na kailangang bigyan ng masyadong pansin ang mga taong tulad niya.
Ang mas magulo na mga tao ay ang pangalawang Elder at Elder Sayer. Isang beses lang nakilala ni Jackie ang pangalawang Elder. Ang una at pangalawang Elder ay nagkaroon ng mahabang pag-uusap sa bilog na plataporma noong isang araw. Tuluyan nilang binaliwala ang mga taong naruroon at nilinis ang kanilang pakikipag-ugnayan sa harap ng lahat ng mga alagad. Bagamat ang unang Elder ay may prestihiyo bilang unang Elder, nadama ni Jackie na ang pangalawang Elder ang pinakamagulo sa kanila. Ang unang Elder ay nagsabi ng mga nakakainsultong salita, ngunit ang pangalawang Elder ay ganap na hindi nabigla sa kanyang narinig. Ang pangalawang Elder ay tila isang tusong tao dahil kaya niyang kontrolin ang kanyang mga emosyon, magsalita ng makatwiran, at kumilos ng taktika. Kung ang unang Elder ay isang mabangis na tigre sa kabundukan, ang pangalawang Elder ay isang makamandag na ahas na nakatago sa kadiliman. Kailangan lamang ng isang tao na maging matalino at magkaroon ng tamang armas kapag nakaharap ang isang mabangis na tigre, ngunit hindi malalaman kung kailan ang makamandag na ahas ay susugod at kakagatan. Ang lason nito ay papatay ng tao anumang oras. Kumunat ang noo ni Jackie na bahagyang namutla. Bahagyang nagulat si Elder Godfrey kay Jackie. Huwag mong sabihin sa akin na talagang natatakot ka kay Griffin. Chapter 2179. Humalaklak si Jackie habang bahagyang nagtaas baba. Ano ang nakakatakot sa isang tao na alam lamang kung paano ay parada ang kanyang kapangyarihan at lumaban ng hindi nagtatagpo ang kanyang mga iniisip? Tumango si Elder Godfrey sa mga komento ni Jackie tungkol kay Griffin, sila ay walang alinlangan na tumpak. Kung ganoon, bakit parang problemado ka? May bumabagabag ba sa iyo? Hindi itinago ni Jackie ang kanyang iniisip at tumango. Napunta ako sa ikalawang Elder dahil kay Griffin. Nag-iwan ng malalim na impresyon ang sinabi ng pangalawang Elder sa bilog na plataporma, at pakiramdam ko ay mahihirapan akong hawakan siya. Hindi ko sinabi ito sa pag-asang magdulot ng gulo. Iniisip ko lang na medyo hindi matalino para sa iyo nasaktan ang parehong mga matatanda sa parehong oras. Magaling ang unang Elder, ngunit mahirap hawakan ang pangalawang Elder. Nagsalita si Jackie ng buong katapatan kaya tumango si Elder Godfrey. Natural na kinuha niya sa puso niya ang sinabi ni Jackie. Lumipat siya at tumingin kay Jackie bago iniunat ang kamay para bahagyang tapikin si Jackie sa balikat niya. Alam kong magaling ka sa sinabi mo. Sa katunayan, nagawa ko na ang mga kinakailangang pagsasaalang-alang at tama ka. Kung ikukumpara sa unang Elder, mas mahirap pang hawakan ang pangalawang Elder. Gayunpaman, malas talaga ako. Bilang ikalabing-isang Elder, ako ay isang taong may kakayahang guluhin ang kapayapaan. May gagawin pa rin ang pangalawang Elder laban sa akin kung hindi siya lubos na nakatitiyak na makukuha niya ang suporta ko. Kung gayon, wala akong dapat ipag-alala. Dahil may gagawin silang dalawa sa akin sooner or later, bakit ako papayag sa kanilang kalooban? Marahang tumango si Jackie. Namilog ang kanyang mga mata nang may nag-aalangan na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinulyapan siya ni Elder Godfrey at mahinang sinabi, alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit hindi ko nais na maging isang Alapiers. Hindi ako nag-practice ng martial arts para makinig sa iba. Kung pipili ako ng isang panig ngayon at maging isang Alapier sa isa sa dalawang iyon, labag iyon sa aking paraan ng pagsasanay ng martial arts. Ito ay isang bagay na hinding-hindi ko magagawa. Isang bahagyang kahangahangang tingin ang lumitaw sa mga mata ni Jackie. Hinangaan niya kung paano pinangangasiwaan ni Elder Godfrey ang mga bagay-bagay. Mas gugustuhin niyang maging kaaway nila o magtago sa malayo sa halip na maging Alapiers nila at gumawa ng mga bagay para sa kanila. Marahan na ba maantong hininga si Elder Godfrey? Isinali kita sa bagay na ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyo bilang aking huling disipulo, ngunit wala akong pagpipilian kundi gawin ito dahil ang ating mga relasyon ay maaaring matuklasan sa madaling panahon o huli. Imbes na hintayin na lang nila ang aksyon laban sa iyo noon, mas gugustuhin kong kunin ka ng mas maaga. Ito ay maituturing bilang pagbibigay sa iyo ng proteksyon, at matutulungan kitang makakuha ng maraming benepisyo. Mapait na ngumiti si Elder Godfrey at nagpatuloy, alam kong maaaring magdulot ng kapahamakan ang mga kilos ko, ngunit wala na akong pakialam doon sa ngayon. Kapag naisip kong hindi ako makakapag-stay dito, aalis ako sa Dul Sovereign Pavilion. Inimbestigahan kita bilang isang tao, at alam kong katulad mo ang pagkatao ko. Tumango si Jackie doon. Susundan kita kung talagang aalis ka sa Dul Sovereign Pavilion, deklara niya, at masayang tumango si Elder Godfrey. Dinampot ng dalawa ang kani-kanilang tasa at humigop. Mapait na tumawa si Jackie at umiling na parang may naalala. Nagulat si Elder Godfrey kay Jackie at nagtanong, anong tinatawa-tawa mo? Sagot ni Jackie, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng upper management ng Thousand Lives Pavilion at Corpse Pavilion kapag nagkita sila sa araw na papasok tayo sa secret place for resources. Iyon ay magiging napaka-memorable, sasabihin ko.
Nagtatagpo ang mga kalaban, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Maaari lamang nilang itago ang lahat ng kanilang galit sa kanilang mga puso. Itinaas ni Elder Godfrey ang kanyang noo at bahagyang nag-isip tungkol dito. Inilapag niya ang tasa ng tsaa at seryosong sinabi, "Malika, hindi tayo magkikita." Kabanata 2180. Napakunot ang noo ni Jackie sa pagtataka nang marinig niya ito. Dahil magkasama silang pumapasok sa secret place for resources, kailangan nilang maghintay ng magkasama sa lokasyon kung saan isaaktibo ang sekretong lugar. Sa panahong iyon, ang mga matatanda o pinuno ng sekta ay tiyak na dadalaw sa lugar na kasama nila. Alam ni Elder Godfrey na may maling ideya si Jackie sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang ekspresyon. He chuckled and explained, "Iba ang paraan ng pagpasok natin sa secret place for resources sa inaakala mo. Hindi namin kailangang magtipon sa isang lugar para i-activate ang secret place for resources. Sa halip, maaari tayong pumasok sa kalooban basta't pagmamayari natin ang entry token." Ito ay wala sa pangunawa ni Jackie. Ipinalagay ni Jackie na ang pag-activate ng lahat ng mga lihim na lugar ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga masiglang bato o masiglang kristal. Ang Space Cave ay nangangailangan ng suporta ng sapat na enerhiya upang payagan ang pagpasok ng mga gustong pumasok. Sinimulan ni Elder Godfrey na ipaliwanag kay Jackie sa magandang paraan, ang lihim na lugar na ito para sa mga mapagkukunan ay medyo espesyal dahil matatagpuan ito sa hilagang kanlurang sulok ng West Cersei State. Ang lihim na lugar na ito ay hiwalay sa ating kalawakan, at kailangang dumaan sa kuweba ng kalawakan kung nais nilang makapasok sa lugar. Mayroong ilang daang space cave sa loob ng 10 metrong radius ng isang partikular na lokasyon. Kailangan mo lang magkaroon ng entry token para makapasok sa space cave. Siyempre, kailangang tuparin ng mga gustong pumasok ang paghihigpit sa husay sa pakikipaglaban. Kung hindi makapasok ang isang tao sa lihim na lugar kahit na mayroon siyang entry token. Ito ay nagbigay kay Jackie ng pangkalahatang pag-unawa sa kung ano ang nangyayari. Nangangahulugan ito na ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay hindi nakikita ng mata ng tao maliban kung may pumasok sa lugar. Dahil ang lihim na lugar ay isang individual na espasyo, kinailangan nilang maghanap ng mga space cave sa partikular na lokasyon at pumasok sa space cave na may entry token. Gayunpaman, tumaas ang mga tanong sa loob ni Jackie. Ang mga nagmamayari ng entry token ay maaaring makapasok sa secret place for resources sa pamamagitan ng space cave. Kung gayon, sino ang gumawa ng mga entry token na ito? Ito kaya ay isang makapangyarihang master mula sa Thousand Lives Pavilion of Kinds. Kung magagawa nilang gawin ang mga entry token na ito, bakit hindi sila gumawa ng higit pa, at hindi na nila kailangang paghigpitin ang bilang ng mga taong papasok sa lugar? Walang magawa si Elder Godfrey, isinasaalang-alang mo ito ng simple. Kung ito ay talagang tulad ng sinabi mo, walang anumang bagay na dapat ipag-alala dahil ang lahat ng mga sekta ay maaaring lumikha ng mga token ng pagpasok. Sa ganoong paraan, maaari kaming magpadala ng maraming tao sa lihim na lugar at gumugol ng mas maraming oras sa loob. Walang anumang limitasyon sa oras at bilang ng mga tao. Hindi napigilan ni Jackie na sumimangot nang marinig niya ito. Kung gayon, sino ang gumawa ng mga token ng pagpasok? Ang Corpse Pavilion ba? Pagkasabi noon, parang tinatawanan ni Jackie ang sarili at agad na umiling para tanggihan ang ideya. Hindi ito ang Corpse Pavilion, sigurado, o ang Thousand Lives Pavilion ay matagal nang nawala sa kanilang posisyon kung ganoon. Sinusubukan mo bang sabihin na ang mga Panginoon ng mga sekta sa ika-4 na baitang ay walang kakayahang lumikha ng mga entry token? Tumango si Elder Godfrey at hindi nagpatuloy sa pag-aksaya ng oras sa kalokohan kay Jackie. Direkta niyang sinagot, ang mga entry token ay hindi nilikha ng sinuman, ito ay proactive na inilabas ng secret place for resources. Natigilan si Jackie nang marinig ang sinabi ng matanda. Ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay may kakayahang maglabas ng mga item. Habang pinakinggan niya ito, tila mas kakaiba ang mga bagay. Alam ni Elder Godfrey kung ano ang iniisip ni Jackie nang makita niya ang hitsura sa mga mata ni Jackie. Tumawa si Elder Godfrey at kinuha ang kanyang tasa para uminom ng tsaa. Gayon din ako nagulat nang marinig ko ang balita, ngunit ito ang katotohanan. Personal na nakita ng aming mga matatanda ang mga entry token na ito na inilabas mula sa kalapit na mga kuweba ng kalawakan ng matuklasan namin ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Bigla itong sumugod palabas, na para bang may itinapon sila palabas. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.